usapang pangkalusugan po tayo. Isa na namang fatal type ng motor neuron disease ang pag-uusapan po natin ngayong umaga. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Sa kasalukuyan, hindi maikakaila ang katotohanang maraming sakit ang naglilipana sa ating lipunan. Mula sa simpleng lagnat, panghihina at pananakit ng katawan, hanggang sa malalang sakit tulad na lamang ng Lou Gehrig's disease o ang tinatawag na amyotrophic lateral sclerosis. Ito ay hango sa pangalan ng famous baseball player na si Henry Louis Gehrig. Mula nang siya ay napilitang magretiro matapos ma-diagnose sa ALS noong 1939. Dahil dito, marami ang patuloy na nangangamba sa sakit na ALS dahil ito ay isang neurodegenerative disease na kumakalat sa mga motor neuron sa utak at spinal cord ng isang tao na nagdudulot ng pagkawala ng kakayahan nila na kontrolin ang kilos ng kanilang katawan. Kung kaya't alamin na natin kung ano nga ba ang Lou Gehrig's disease o kilala rin bilang amyotrophic lateral sclerosis, dito lang sa Say ni Doc. At para bigyan tayo ng mahalagang impormasyon patungkol dito ay makakaprayan po natin ang General Physician na si Dr. Via Roderos Galban. Good morning and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Doc Via. Hi, Doc Via. Good morning, Prof. Fifi, and good morning, Miss Diane, and sa lahat po ng ating manonood, Rise and Shine po. Alright. Doc Via, maaari niyo po bang mas ipaliwanag pa po sa amin itong Lou Gehrig's disease at paano po ito nakakaapekto po sa katawan ng isang tao? Ang ganda kanina ng introduction natin, no, na describe kung ano yung Lou Gehrig's disease or yung mas kilala natin, no, sa tawag na amyotrophic lateral sclerosis. No? So, kanina nabanggit na it's a neurodegenerative disorder. So, it means, no, through time, no, lumalala itong sakit na to and it affects your motor neurons. Your motor neurons, yung responsible or ang mechanism or the part of our brain, no, or part of our neurons or classification of neurons that actually controls yung voluntary movements natin. For example, yung mga movements natin, kunyari, pagkuha ng baso, no? Okay. Paghinga, no? That's actually caused by yung activation ng ating mga motor neurons. Ang nangyayari kapag ang isa ay may Lou Gehrig's disease or ALS, no? Nagde-degenerate ng mas maaga yung motor neurons natin, no? So meaning mas maaga siyang nag-wear down, no? Making it ineffective. So kaya kapag ang isang tao ay may ALS, no, mas hirap siya sa pagkilos, no, mas hirap siya doon sa actions that are usually affected by your motor neuron disease or motor neurons rather. Doc, bali, may iba't ibang uri po ba nitong itong sakit na ito or it's just one? Usually, we just mention or we just look at ALS, no? Okay. Yung Lou Gehrig's disease. There are a lot of other types of neurodegenerative disease, but ALS is as it is. Doc, in terms of motor movement, may difference ba ang isang taong may stroke versus doon sa may ALS and other diseases na talaga nagkakaroon ng problema sa motor movements? Okay. Important, no, na ma-distinguish natin nun. Kasi, no, usually kapag nakikita natin ng isang taong may neurodegenerative disease, no, ang mga sintomas nito ay, or yung ALS rather, yung mga sintomas nito is muscle weakness, no, or pananamlay ng ating mga muscles or pananamlay sa ating mga extremities, no, sa arms, legs, no, twitching, minsan nagkakaroon ng hirap sa pananalita, no? Okay. Same sila ng sintomas ng stroke. Ang difference lang is that kapag yung isang tao ay may ALS, no, it's very progressive. So it means nakikita natin yung pagkasunod-sunod nito over time. Pag sa stroke kasi bigla mo na lang nakita na this morning, no, nagsasalita pa siya. After the next one, pagkahapon na nakikita mo na, oh, bigla na lang siyang hindi makasalita, no, nagsislur na yung speech niya. There's some sort of suddenness ang onset ng stroke, no, kasi kapag stroke, ang problema naman doon is hindi nakakadaloy, no, or may bara, no, or may pagdudugo doon sa brain natin, no. Ang difference nito, ang nakakaapekto doon sa ALS is your motor neurons, which looks at a progression. So meaning, pagkasunod-sunod yung nangyayari dyan, no. Okay. Ano kaya ang sanhi nito, Doc? Okay. So, magandang question yan, no, Miss Diane, kasi, no, base sa pag-aaral, no,
hindi pa rin tukoy kung saan nanggagaling, no? It might be because, no, some of it can be genetic, no? Tinitingnan natin lang yung mga risk factors, no? So, sometimes when a patient ay nadadiagnose with ALS, no? We look at a genetic component. So if ang parents, grandparents, or someone from the family has a disease also, no? Ang isa pa nating tinitingnan is exposure to chemicals. No? So usually nakikita natin, no, military men or people working in the factories, nakikita natin sila na pwedeng magkaroon ng Lou Gehrig's disease. But no, batay sa pag-aaral ng mga doctor scientists, no, di pa masyadong tukoy kung saan siya nanggagaling. All we know is that, no, it causes our neurons to degenerate. And it causes, yun nga, yung impact doon sa paggalaw natin, no? And sa hinga, sa pagkain, doon natin siya nakikita. Okay, Doc. In layman's term or someone who's not medically inclined, paano po namin malalaman na meron na palang simptomas ang isang merong Lou Gehrig's disease, or what are the symptoms? Okay. Magandang question yan, Profi, no? Paano ba natin malalaman kapag tayo ay may posibleng or may possibility na may ALS, no? Ang pinakauna nating napapansin, no, is yung twitching or paggalaw ng kamay, no, or ng arms, no, or legs, no. Apart from that, no, parang napapansin natin na mas yung lakas natin sa pagbuhat, lakas natin in using our arms is not that hindi na siya ganun compared to the normal, no. So there's muscle weakness. Minsan, ang twitching nakikita natin sa tongue, no? Kaya may difficulty na of speaking. Okay. No? Usually, nakikita natin yan upon contracting the disease. No? Nakikita natin nagpo-progress from 14 to 18 months. No? Yun yung pinagkaiba niya doon kanina sa stroke. No? So, during that time, nakikita natin, no, yung muscle weakness, yung twitching, no, yung paghirap sa pag-swallow or paglunok. Tsaka napapansin na rin natin over time na there's increased difficulty in breathing, no, in controlling yung saliva natin. Minsan nakikita natin yun sa more advanced disease. Okay, panghuli na lamang po. Prevent po ba ito? At saka may gamot po ba kapag nagkaroon na po nito, Doc? Okay. Another good question, Ms. Dayan, no? Kasi no, it's a neurodegenerative disease, no? So it's something that we might not be able to prevent. And again, no, as a neurodegenerative disease, unfortunately, wala pa tayong hahanap na cure dito, no? But ang good thing about it is meron tayong mga gamot to slow the progression. Kasi kapag nagpo-progress siya, hindi natin nabigyan ng karampatang gamot, no, maaring mas mabilis yung pag-progress ng disease. Ang pinaka-komplikadong sitwasyon dito, hirap sila minsan huminga, no? Hirap din silang kumain, no? Which actually causes death of some patients. No? So, there are medications, no, na binibigay natin sa mga pasyente para hindi mapabilis, no, yung ating mga yung sintomas. No? Because when it progresses quickly, mas mabilis magiging komplikado yung sintomas at yung situation ng pasyente. Okay, well, maraming salamat po, Doc Via, sa inyo pong mga impormasyong ibinahagi po sa amin tungkol po sa Lou Gehrig's disease o itong ALS. Thank you po, Doc, and see you again soon dito sa RSV. Salamat, Doc Thank you, Via. Doc. Salamat. Thank you.